Pupunta ako dyan guys sa Mount Elizabeth Hospital. Yan naman guys ang Tan Tock Seng Hospital. Yan, magkatabi lang sila. So yung ito, private hospital, Mount Elizabeth Novena Hospital. Yan. Tatawid tayo guys sa dito. Tawiran. Lakad-lakad lang muna. Daming halaman. Ang ganda dito guys kahit gabi na, di ba? Mount Elizabeth Hospital. Entrance 24-hour urgent care center, estimated waiting time 46 minutes. Naglakad-lakad lang ako dito guys. Yan. Ganyan kaganda dito sa Singapore. Yan. Memories ko dito sa Singapore where I stay. Stay ako dito sa Novena. So nagtitake ako ng memories. Live to Mount Elizabeth. Ayan. Yan o. Lakad lang. Saka ako iikot. Lakad, saka ako iikot. Ang gaganda ng mga kahoy guys. Eh. Paakyat kasi siya. Ang ganda ng mga landscaping dito guys sa Singapore. Yan, ganito kalinis ang Singapore. Malinis siya guys. Hindi ka pa uuwi? Hindi pa. Bak? Para sa ganyang hospital, maliliit lang. Saan? Sa siya, dito sa may Aukang. Ah, Haukang. Kinuha mo siya dito? Pinag-apply mo? Hindi kasi nung nag-graduate siya, wala siya mapasukan sa Pilipinas. Pasado naman siya. Oh, So tapos? wala siya training o wala siya experience, kaya hindi siya pwede sa malalaking hospital. Oh, pero nakapasa siya ng board exam. Saan? Nang passer siya. Sa Pilipinas? Oo. Tapos nag-aral pa siya dito na 6 months para sa board exam para dito. Sinong nagpaaral? Company nila. Ah, yung company na nanguha dito? Oo. Oh, nag-invest talaga. Oo. Saan siya Nag-espa siya, tapos ngayon inaanuhan ng kanyang employee din na nung mga boss sa opisina. Mag-PR ka na. PR na siya baka mga 8 years. Ha? Yeah. Pero hindi pa siya nag-aasawa. Hindi, ayaw niya. Oh, ilang taon na yung dalaga mo? Mga 37. Oh. Iniwan ako siya 4 years din. Hanggang ngayon, andito ka pa rin. Di pwede ka na mag-dependent pass dito. Next time nga, pag ako nag-retire na dito sa amo ko, pero ayaw pa nila akong bitawan. Oh, matagal ka na sa amo mo actually. 33 nga. 33. Di may long service ka na. Ano dito, hindi naman dito gano'n. Saan ka? Diyan ka lang ba? Oo, dyan lang ako. May long service naman ay. Saan? Dito, kahit papano, bigyan ka naman. Depende sa Ay, depende yan sa amo. Pero di ba mayroon din nagbibigay ng long service dito? Siguro meron, depende nga sa amo. Ano bang amo mo? Chinese. 19 years ka sa kanila. Ah? Kaya, kasi noon hindi gaya dati ngayon yung mga free na. Oo. Ngayon,
Lalo sa Manila, PIP ba yun? PUP. PUP nga. Oo, mahal yung PUP. So, nagtumulong yung amo mong nagpaaral sa anak mo. O di, ano bang work ng amo mo? Tumulong pero binayaran ko din. Anong work ng amo mo? Dati, At least di ka na nangutang sa ibang ano. ano. Niya, HR. Oh, HR. Pero ngayon, retired na siya kasi tanda ko na siya eh. Oo. Sabi ko kayo, Singaporean ba? Ha? Singaporean? Oo. Sabi ko, nag-retire na kayo. Ako hindi ninyo payagang mag-retire. Ah, Ginaganon ko sila. Oo. Pero every year ako umuwi. I Binibisita see. ko asawa. So, ilan ang anak mo? Dalawa. Dalawa. So, hindi mo kukunin yung isa? Ay, ayaw niya kasi may asawa na niya. Ay, maski no, kung gusto Ay, ba niya. Ayaw niya kasi iwan. At least ito, naging ano, yung anak mo na ito. Yung panganay. Oo. Dalaga siya, wala yung mag-asawa eh. Mm. Wala siya siguro hilig. Hindi ba nakahanap dito? Ay, hindi siya malandi kasi. Ha? Hindi siya malandi kasi niya Pilipino. Ay, 33 years na daw si ate dito sa Singapore. Pero hindi pa nauwi. Pero at least, yung anak niya ba, nurse na dito at naging PR na. Yan, ang katas ng OFW here sa Singapore. Kwento ng buhay namin dito sa Singapore, guys, na ayun, 33 years na hindi pa nauwi kasi para sa pamilya, and sometimes kahit gusto rin umuwi, pag maganda yung employer na napuntahan ba, pag naganda yung employer na napuntahan, kaya pag may napuntahan kang magandang employer, yun din ang maganda, guys. Pag may napuntahan kang employer ba, kahit hindi ka na